Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng inyong malaganap na programa. Ako po si Milagros, Tubong Pangasinan. Subalit nakapag-asawa po ako ng isang Cebuano. Si Miguel. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking asawa noong siya ay binata pa. Isang karanasan na muntikan ng magpahamak sa kanya at sa pinsan niyang si Manolo. Taong 1955 sa bayan ng Malabuyok, Cebu kung saan lumaki at nagbinata si Miguel na ganapang nakakakilabot na karanasan ng aking asawa. Usong-uso po noong araw ang mga pasayawan sa baryo. Ang tawag po nila sa pasayawan sa tuwing sasapit ang araw ng Sabado ay tabuan. Ito ang araw na pinakahihintay ng mga dalaga't binata dahil bukod sa maraming dumarayong mga taga-ibang baryo ay ito rin ang araw na nagkikita-kita ang mga nagliligawan o kaya ay naghahanap ng magiging kasintahan. Si Miguel po at si Manolo ay mahilig dumayo sa tabuan. Nagbabakasakali raw sila na makakita ng dalagang maliligawan. Kung tutuusin ay nakakatamad ng dumayo sa ganitong pasayawan. Ang sabi ni Miguel, dahil bago ka makarating sa bayan ng Malabuyok, ay 6 na oras ang nilalakad nila ng kanyang pinsang si Manolo dahil sa bundok po sila nakatira. Ngunit dala ng kasabikan na makakita ng magagandang dalaga, ay bali wala raw sa kanila ang maglakad ng ilang oras makababa lang sa bayan. Isang araw nga po ay hindi nabigo si Miguel at Manolo. Habang naghihintay ng maisasayaw ay napalingon daw si Miguel sa dalawang dalaga na kararating lamang at nakatayo lang sa madilim na bahagi ng pasayawan. Kahit may kadiliman ang lugar ay naaaninag pa rin daw ni Miguel na magaganda ang mga dalagang palingalinga at waring may hinahanap. Manolo, tingnan mo yung dalawang babae sa kaliwa yung mga nakatayo sa may sulok ba ang gaganda. Masayang wika ni Miguel sa pinsang si Manolo. Ngano naku swerte natin pinsan. Dali lapitan na natin at baka maunahan pa tayo ng iba. Ang may pagkasabik sa wika ni Manolo kay Miguel. Hindi na nga po nag-aksaya pa ng panahon ng magpinsan. Pinuntahan na kaagad nila ang mga dalaga at nagpakilala sila sa mga ito. Mababait naman daw po ang dalawang dalaga na nagpakilalang sina Lucinda at Carlota. Ngunit sa kalagitnaan daw ng pakikipag-usap nila Miguel at Manolo sa dalawang dalaga ay waring hindi mapakali ang mga ito. Malilikot ang kanilang mga mata at madalas na pingalinga sa iba't ibang direksyon. Hindi na raw nakatiis si Miguel at nagtanong siya kay Lucinda. Mukhang may hinahanap yata kayo, Lucinda magalang na tanong ni Miguel sa dalaga. Meron nga. Hinahanap ko kasi ang kapatid kong si Lucia eh. May nakapagsabi kasi na dumayo daw siya dito. Sagot ni Lucinda kay Miguel. Mukhang wala naman dito ang kapatid mo Lucinda at saka lumalalim na ang gabi oh. Umuwi na tayo. Sabat naman ni Carlota. Mabuti pa nga siguro. Maikling sagot ni Lucinda. Nang marinig daw ito ni Miguel ay agad siyang nag-alok ng ihatid nila ang mga dalaga. Ngunit tumanggiw si Lucinda. Naging mapilit daw si Miguel at Manolo na ihatid ang magkaibigan dahil masyado ng gabi at inaalala nila ang kaligtasan ng mga ito. Subalit matigas daw na tumanggi na magpahatid sina Lucinda at Carlota. Wala raw nagawa sina Miguel at Manolo. Tinanaw na lamang nila ang dalawang babae na nagmamadaling umalis. Ayon kay Miguel ay nagkagusto na kaagad siya kay Lucinda sa una pa lang nilang pagkikita. Kaya halos hindi na siya mapakali na dumating ang araw ng Sabado. Ngunit ang kasabikang makita niyang muli si Lucinda ay napalitan ng pagkadismaya. Dahil ilang mga Sabado na ang lumipas ay hindi na nila nakitang muli sina Lucinda at Carlota sa tabuan. Ngunit isang gabi daw po ay nagulat na lamang sina Miguel at Manolo dahil nakita nilang muli si Lucinda sa tabuan. Mag-isa lang ito at nakikipagsayaw sa isang lalaki. Bagamat hindi pa naman niya nobya si Lucinda ay nakaramdam daw kaagad ng panibugo si Miguel dahil halos magyakapan na raw si Lucinda at ang lalaking kapartner nito sa pagsasayaw. Tinapos lamang ni Miguel at Manolo ang pagsasayaw ng dalawa. At nang umupo na si Lucinda at ang lalaking kasama nito ay agad na raw itong pinuntahan ni Miguel at Manolo. Lucinda, kumusta ka na? Masayang bati ni Miguel kay Lucinda. Nagtaka daw si Lucinda at waring hindi nito kilala si Miguel at Manolo. Sino sila? Mukhang hindi ko naman po kayo kilala. Ang sagot daw ni Lucinda, kami yung nakilala mo noong nakaraang buwan dito sa sayawan, Lucinda. Ang sagot naman ni Miguel. Nang marinig daw ni Lucinda ang sagot ni Miguel ay napangiti ito ng matamis kay Miguel. Ay nga pala,
Nako, pasensya ka na ha. Hindi kasi ako matatandain sa mga taong nakikilala ko. Paliwanag ni Lucinda. Naku, wala yon. Okay lang, Lucinda. Mabuti nga at nakita tayong muli. Ang masayang tugon ni Miguel. Sino naman yung kasama mo, Lucinda? Tanong naman ni Manolo. Si Rodrigo nga pala. Ngayon ko lang siya nakilala dito sa sayawan, wika ni Lucinda. Nabuhayan daw ng loob si Miguel dahil hindi naman pala kasintahan ni Lucinda ang kanyang kasama ng gabing iyon sa tabuan. Nang gabing yon ay nakasayaw na raw sa wakas ni Miguel sa Lucinda at hindi na nito nilubayan ang dalaga sa buong magdamag. At laking tuwa raw ni Miguel dahil sa wakas ay pumayag na rin si Lucinda na magpahatid sa bahay nito. Magdadalawa oras na raw ng madaling araw nang mag-aya na si Lucinda na umuwi. Tuwang-tuwa naman si Miguel dahil sa wakas ay malalaman na niya kung saan nakatira ang dalagang lihim niyang hinahangaan. Nagpaplana na kasi si Miguel na kapag nalaman na niya kung saan nakatira si Lucinda ay aakyat na siya ng ligaw sa dalaga. Saan ka nga pala nakatira, Lucinda? Tanong ni Manolo kay Lucinda. Sa Bulhon pa medyo malayo. Kung nalalayuan kayo ay okay lang naman sa akin. Sanay naman akong mag-isang umuuwi kahit na anong oras. Sagot ni Lucinda kay Manolo. Ngunit bago pa man daw makasagot si Manolo, kay Lucinda ay sumabat na si Miguel. Hindi naman ako papayag na umuwi kang mag-isa, Lucinda. Ihahatid ka namin ni Manolo. Ayokong may masamang mangyari sa'yo sa daan wala na raw nagawa pa si Manolo sa naging desisyon ni Miguel. Tutol man ay kailangan niyang samahan ang kanyang pinsan dahil balibalita sa kanilang baryo na ang Bulhon ay maraming aswang kaya hindi rin daw maatim ni Manolo na mapahamak si Miguel. Ang Bulhon daw, Kuya Chris, ay isa ring baryo na malapit sa Malabuyo. Bulubundukin rin daw ito kaya hindi na nanibago pa sina Miguel at Manolo dahil sila man ay nasanay na sa bundok na kanilang kinalakihan. Habang paakyat daw sila sa bundok ay nahirapan sila dahil masyadong madilim ang daraanan. Hindi daw po kasi nakapagdala ng sulo ang magpinsan na pangtanglaw nila sa daan ng araw na yon dahil maaga silang nakaluwas sa bayan. Inis na inis daw po si Manolo kay Miguel dahil sa sobrang dilim ng daan ay palagi raw silang natutusok ng mga halamang nakahambalang. Kaya may mga gasgas na ang kanyang mga braso. Si Miguel naman daw po ay parang bale-wala lang dahil masaya silang nag-uusap na dalawa ni Lucinda. Mga ilang oras na daw po silang naglalakad kaya nakaramdam na si Manolo ng pagod kaya hiniling niya sa dalawa na magpahinga muna. Sumang-ayon naman daw po si Miguel at Lucinda kaya naman nagpahinga muna sila sa isang puno ng duhat na kanilang nadaanan. Habang nagpapahinga ay nagpaalam daw po si Lucinda na ihi lamang sa isang parte na may talahiban. Habang naghihintay kay Lucinda ay masayang-masaya raw si Miguel dahil nakasama na niya si Lucinda ng matagal-tagal. Mga ilang minuto na raw ang lumipas ay wala pa rin daw si Lucinda kaya nagpasya na silang dalawa na puntahan ng talahiban kung saan pumasok si Lucinda upang umihi. Tinawag nila ito ng makailang beses ngunit wala raw sumasagot. Lumakas na raw ang kabog sa kanilang mga dibdib dahil sa pakiwari nila ay napahamak si Lucinda. Nagpasya na raw si Miguel na pasukin ang talahiban. Ngunit laking gulat daw nila dahil mula sa talahiban ay biglang lumabas ang isang malaki at kulay itim na aso. Halos kasing laki daw nila ang naturang aso na pulang-pula ang mga mata at habang sumisingasing ito ay tumutulo ang laway. Sa sobrang pagkagulat daw ni Miguel at Manolo ay napatakbo sila ng hindi oras. Hindi na nila inintindi ang mga sangang tumatama sa kanila habang tumatakbo. Ang tanging nasa isip na lamang daw nila ng mga oras na iyon ay makaligtas ng buhay dahil sa laki raw ng aso ay siguradong malala pa sila. Wala daw pong humpay sa pagtakbo ang ginawa nila at muntikan na nga raw pong masakmal si Manolo ng malaking aso. Naging maagap lang daw po si Miguel at nakadampot siya ng isang putol na sanga ng kahoy at inihampas niya raw ito sa aso kaya napaatras ito. Sinamantala raw nila ang pagkakataong yon upang muling makatakbo. Sa di kalayuan ay nakarinig daw po sila ng rumaragasang tubig. Doon daw po sila nagpunta at hindi nga sila nagkamali. May waterfalls daw sa lugar na yon. Ang ginawa daw po nila ay lumusong sila upang makatawid sa kabilang pangpang. Nang nasa kalagitnaan na raw po sila ng tubig ay natanawan nila ang malaking aso na humahabol sa kanila. Urong-sulong daw ito na lumusong sa tubig. Kaya naisip daw ni Miguel at Manolo na huwag nang umahon sa tubig dahil mas ligtas sila kung nandoon lang sila.
Tiniis po nila na mababad sila sa tubig ng madaling araw, kaysa lapain daw sila ng aso na hindi rin daw umaalis at nakatanaw lang sa kanilang dalawa. Noong magliliwanag na raw ay biglang nawala ang aso. Pinakiramdaman daw muna nila ang paligid bago umahon sa kabilang bahagi. Hindi na raw sila nagbalik sa dati nilang dinaanan dahil baka nag-aabang lang sa kanila ang aso. Nang araw na iyon din daw po ay nilagnat silang magpinsan. Marahil ay dahil sa matinding takot kaya nagpatawa silang dalawa. Maliwanag na po sa isipan ni Miguel na si Lucinda at ang aso ay isa. Isang aswang daw po si Lucinda. Ilang buwan din daw na hindi dumayo sa tabuan sina Miguel at Manolo dahil sa mga nangyari. Bumalik na lamang sila sa tabuan nung sumapit ang piyesta ng kanilang bayan. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita nilang muli si Lucinda at Carlota. Galit na galit daw nakimpronta ni Miguel si Lucinda nang makita ito. Subalit lalo silang nasurpresa dahil nalaman nila mula kay Lucinda na hindi siya ang nakilala ni na Miguel kundi si Lucia ang kakambal niyang aswang. At kaya nga raw nila hinahanap si Lucia nung gabi nang makilala nila si Miguel at Manolo ay dahil baka mambiktima na naman daw ito ng mga binata. Sa mga nalaman ni Miguel ay hindi pa rin siya naniniwala sa mga sinabi ni Lucinda dahil kamukhang-kamukha nito ang aswang na muntikan ng pumatay sa kanila. Simula raw po noon ay hindi na naging interesado pa si Miguel kay Lucinda at tuluyan na niya itong kinalimutan. At hanggang dyan po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po pala si Vincent. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vince. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento at karanasan sa aswang. Bago pa lang po akong subscriber sa inyong channel at nairekomenda lang po ito sa akin ng kaibigan ko at nagustuhan ko yung mga kwento dito dahil maganda pa ang pagkakarate mo, Kuya Chris. Napakalinaw kasi nito at maayos pakinggan. Mahilig kasi ako sa mga kwentong aswang dahil sa naranasan ko din dati at gusto kong ikaw po ang makabasa nitong kwento ko. Nangyari ito taong 1987. Binata na ako noon at isa akong college student. Sa dorm pa kami noon nakatira at lahat ay puro lalaki. May dorm din naman ng mga babae pero kailangan mo pang lakaran yon ng mga 5 minuto mula sa amin. Sa isang kwarto ay 4 ang dapat na magkakasama dito. Double deck pa ang higaan doon at ako ang nasa taas. Kasi nahuli na ako noon na mag-enroll dahil ako lang naman ang nagpapaaral sa sarili ko. Kahit anong klaseng trabaho ay pinapasok ko. Husgahan niyo man ako pero sa kagustuhan kong makapagtapos sa pag-aaral ay pinili kong mabuhay sa maruming gawain. Napilitan lamang ako dahil bukod sa aking pag-aaral ay maisakit kasi ang aking bunsong kapatid. Isa kasi itong special child at kapag hindi siya nakakainom ng gamot ay sinasaktan niya ang kanyang sarili. Ang sabi ni Mama sa akin, kaya daw nagkaganon ang kapatid kong si Isabel ay uminom daw siya noon ng lason dahil hindi na niya kinakaya ang pananakit ng aking ama. Hindi niya alam na 2 buwan na pala siyang buntis noon. Malakas naman daw ang kapit ni Isabel, kaya naisalba pa ang buhay nilang dalawa. Ilang beses daw nangako ang aming ama na magbabago na subalit hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Basagulero din ang aking tatay at dahil yun sa maisakit siya at ito ang tinatawag na bipolar disorder. Kaya naman kapag hindi na pagbibigyan o konting kibot lang ay nananakit na siya. Pabago-bago ang kanyang emosyon. Tanda ko pa ang ginawa niyang paglagay sa akin noon sa sako dahil lang sa hindi ko siya narinig sa utos niyang ikhasya ng tubig dahil naglalaba ako noon ng aking uniforme sa school. Araw-araw kasi ay nilalaban ko ito dahil nga kailangan ko din itong suotin kinabukasan. Iisa lang kasi ito. Hindi mo kasi talaga maririnig ang utos niya dahil maingay ang tubig na lumalabas mula sa gripo. Bigla na lamang akong nagulat nang bigla niya akong hilahin sa aking buhok. Kanina pa ako nagpapakuha sa'yo ng tubig Hindi ka nakikinig sa akin. Galit na sabi niya, Papa, sorry po. Hindi po kasi kita narinig kasi maingay po yung tubig. Sorry po, kukuhanan na po kita. Umiiyak na sabi ko. Abay, sumasagot ka pa. Sabi niya at sa kanya kinuha ang sako sa lamesa at pinipilit niya akong ipasok sa sako. Wala ang nanay ko noon dahil kahit nabuntis pa siya sa kapatid ko, ay naglalako siya ng mga kakanin para may magamit kami. Papa, huwag po. Masakit po, Papa. Pagmamakaawa ako, ipinasok niya ako sa sako at hinila niya yon sa kalsada. At kapag magalaw ako ay pinapalo niya ako.
Kamuntikan na akong mamatay sa ginawa niya. Sobrang init sa loob ng sako at nagagasgas na ang aking katawan. Mainit pa ang kalsada at maraming bato na tumatama sa akin. Mabuti na lamang at mayroong tumawag kay mama noon at isinumbong ang ginagawa sa akin ni papa. Maririnig ko na lamang ang sigaw at iyak noon ni mama. Rupino, ano ba? Anong ginagawa mo sa anak natin? Papatayin mo ba? Aatakihin ako sa puso sa ginagawa mo eh. Hingal at umiiyak na sabi ni mama. Maya-maya pa ay naramdaman kong binitawan ni papa ang sako at maging siya ay nagulat sa ginawa niya sa akin. Panayang hingi niya ng sorry sa mama ko. Isinugod ako sa ospital ng araw na yon. Ayaw na ayaw ko noon kay papa. Pero ngayon na matanda na ako ay naiintindihan ko na siya dahil sa sakit niya. Ngayon nga ay ako din ang sumasagot sa lahat ng gamot niya upang gumaling siya. Naging dancer ako ng isang club sa gabi at malaki ang kita kapag may mga baklang maganda ang bigayan ng tip. Kapag natipuhan at nagustuhan ka. Malaki pa ang bonus kapag mas ginagalingan mo pa at gagawin mo ang kung anumang kahilingan nila. Alam kong maruming trabaho ito pero masisisi mo ba ako? Siguro ay masasabi ninyong mayroon namang mas maayos na trabaho. Subalit hindi po kasi sapat yon. Baka mas lalo lang akong mabaon sa utang. Ayaw kong panoorin ang mama kong magkanda kuba kakaalaga at ilagay sa panganib ang buhay niya. Delikado po kasing kasama si tatay. Nananakit siya bigla. Lumaki akong nakikita ang pasa at black eye ni mama. Hindi ko alam kung sino ang aking aawatin. Kung ang tatay ko ba o yung kapatid kong nagwala din kapag nakakarinig ng ingay mula sa aming mga magulang na halos araw-araw nagkakasakitan. Maiintindihan niyo siguro kung kayo ang nasa kalagayan ko. Sa dorm sa aming school ay meron din akong part-time job, lalo na kapag pinapadala na ng pera si Joshua ng kanyang kasintahang matanda. Bawal malaman sa school ang gawain naming yon. Kaya naman kapag Sabado at Linggo nawala na ang dalawa naming roommate saka lang may nangyayari sa aming dalawa. Madaming alam na kalokohan si Joshua at madalas ay isinasama niya ako kung saan-saan. Nagmumukha din akong mayaman noon dahil sa mga regalong bigay niya at ng mga baklang nagkakagusto sa akin. Malinis din naman ako sa katawan dahil puhunan ko yon. May itsura din naman ako at may kapusyan. Ginagastusan ko din ang pag-gym. Saktong November 1,987 ay isinama ako ni Joshua na gumimik sa parte sa isang sikat na club. Ayoko sanang sumama dahil masama ang pakiramdam ko at alam kong lalasingin lang na naman niya ako. Iniiwasan ko ding sumama sa mga ganito dahil hindi maiiwasan ang paggamit nila ng droga. Alam kong gumagamit si Joshua. Pinipilit din ako pero ayaw ko hong talagang gumamit noon. Noong una kasing nasubukan ko ito ay pinagsamantalahan ako ni Joshua at ng kanyang mga kaibigan. Malaki ang bigayan pero para akong mamamatay noon dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Binigyan ako ng Halloween costume ni Joshua at ipinasuot niya sa akin ito. Pinagsuot niya ako ng masikip na boxer short. Nakurbang-kurba sa aking puwet at isang polo na gusto niya ay labas ang aking abs, siya naman ay nagsuot ng kanyang maiksing dress at halos parang wala na rin siyang suot. Saka mapulang-mapula ang kanyang lipstick. Magandang bakla si Joshua at para siyang babae kung tignan. 9 oras na noon ng gabi at nagsasayawan. Nag-iinuman at may sari-sarili silang mundo. Kahit si Joshua na nag-imbita sa akin ay iniwan ako. Nakikipaglandian siya sa kung sino-sino. Halos mga lalaki at mga bakla kasi ang nasa party. Dahil sa naiinip na ako ay umupo lang ako sa isang sulok kasama ang wine at chaser. Sabi ko nga sa isip ko noon ay aalis din ako pagsapit ng 11 oras. Maya-maya pa ay lumapit sa akin na isang gwapong lalaki. Akala ko nga noong una hindi siya bakla dahil maangas ang pormahan niya. Umupo siya sa harap ko at ako na ang unang nagsalita. O pere, ako nga pala si Vincent. Bago ka lang dito. Pakilala ko, David nga pala. Bago lang ako dito, sinama lang ako ng mga kaibigan ko. Sabi niya, maya-maya pa ay nagkasundo na kami at napapahaba na ang aming usapan. Hindi kasi talaga pumasok sa isip ko na bakla siya. Ako pa naman yung tipong madali kong nakikilatis kapag straight ba o hindi. Hanggang sa inaya niya akong ihatid daw niya ako gamit ang kanyang kotse dahil nasabi ko kasing uwi na ako kapag oras na ng 11. Pumayag naman ako.
Magkasama kaming lumabas noon sa club at hinatid niya ako pauwi. Sa daan ay tuloy-tuloy pa rin ang aming kwentuhan. Lalo na't may tama na rin ako noon dahil sa alak. Pagdating namin sa labas ng dorm ay nagulat ako nang bigla niya akong siniil ng halik habang tinatanggal ko ang seatbelt. Sa kalasingan ko ay pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Hanggang sa maramdaman kong pahigpit ng pahigpit ang hawak niya sa akin at ginilabutan ako nang maramdaman kong parang sinusugat niya na ang aking likuran gamit ang kanyang kuko. Noong una ay akala ko ay minamasahe niya lang ako, ngunit naramdaman kong may tumutulo ng dugo mula sa likod ko at sumigaw na ako noon sa sakit at naitulak ko siya. Natakot ako sa ginawa niya, lalo na nang makita kong sinusubo niya ang kanyang diring punong-puno ng dugo at sinisipsip niya ito. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko sa gabing yon at hindi ko alam kung epekto ba yon ng droga o baka naman aswang ito. Naniniwala po kasi ako sa mga aswang pero hindi ko siya nakitaan ng mga senyales na aswang siya dahil madalas magkwento noon sa akin ang aking nanay tungkol sa mga aswang. Dali-dali akong pumasok sa aming kwarto noon at tinawagan ko si Joshua. Agad naman itong umuwi nang malaman ang sitwasyon ko. Pagdating niya ay nag-ingay na siya kaagad dahil na rin sa kalasingan niya. Kakaunti lang ang tao sa dorm noon at sa kwarto namin ay kami lang dalawa dahil umuwi ang mga kasama namin doon sapagkat walang pasok. O anong nangyayari sao? Nataranta pa ako sa'yo. Akala ko may malalang nangyayari sao eh. Pag-aalalang tanong niya. Kunin mo nga muna yung Band-Aid B. Lagyan mo ang sugat ko. Buhusan mo muna ng alkohol. Utos ko. Para din siyang nagising sa kalasingan nang makita niya ang malalim at mahabang sugat ko sa likod. Sino gumawa nito sa'yo? Pinagtripan ka ba? Tarantang tanong niya. Wala. Nadulas ako. Sumabit ang likod ko. Sabi ko, hindi ko na lamang sinabi sa kanya ang totoo. Mula noon ay hindi na ako sumama sa mga gimmick ni Joshua. Pagkatapos ng trabaho ay umuwi na lang ako kaagad sa dorm. Makaraan ng ilang buwan ay laking pasasalamat ko dahil natapos ko na noon ang first sem ko sa second year college. Nagbakasyon ako sa bahay noon ng 1 linggo at panain sa akin ang aking ina na mag-iingat daw ako palagi na para bang may mangyayari sa aking hindi maganda. Napanaginipan daw pala niyang may nangyari daw sa aking masama. Pagkatapos ng bakasyon ko sa bahay ay bumalik na naman ako sa dati kong buhay. Balik na ulit sa eskwela at sa trabaho. Hanggang sa isang araw ay bigla kaming nagkaroon ng substitute teacher sa aming math subject. Nanganak daw kasi si Ma'am Lenny. Nagulat pa ako noong muli ko na namang makita ang mukha ni David. Siya ang lalaking kamuntikan ng pumatay sa akin. Maging siya ay nagulat din siguro nang makita ako. Pansin kong palagi niya akong pinag-iinitan noon tuwing klase at tinatawag para sa rest station kahit pa hindi ako nagtataas ng aking kamay. Kaya naman gustong-gusto ko na noon matapos ang second sem para makaalis na ako at siguro ililipat na rin ako ng eskwelahan. Lalo na noong malaman kong kumuha siya ng kanyang solo na room sa mismong dorm kung saan din ako nakatira. Pinilit kong huwag siyang pansinin kahit pa makulit si Joshua at gusto niyang lapitan si David dahil gwapo daw ito. Hinahayaan ko na lang siya sa gusto niya. Wala na akong pakialam kung anuman ang gawin nila. Naiinis kasi ako noong minsan kamuntikan ng masira ang damit ko dahil sa kakatili at kakahatak sa akin ni Joshua. Kapag nilalapitan niya si David, halos maghaharap lang kasi ang aming kwarto. Ilang beses kong nahuhuli si David na nakatingin sa akin at ako ang pilit na umiiwas sa kanya at tumagal ito ng 3 buwan. Madalas din akong hindi matulog sa dorm noon dahil sa kanya. Kahit na ganon ay parati ko pa ring napapansin na may mga lalaki siyang kasama na pumapasok sa kwarto niya. Nakumpirma ko pa kasi ito kay Joshua. Vince, alam mo sayang si Sir David. Ang gwapo pa naman. Kauri ko din pala. Halos araw-araw ba namang nagpapasok ng mga lalaki sa kwarto niya? Sabi niya sabay tumawa. Hindi ako sumagot noon. Dahil hindi ako interesado sa mga kwento niya, nagkunuar rin na lang akong tulog. Hanggang sa isang araw ay hindi umuwi si Joshua sa dorma. Nagtaka ako dahil yun ang unang beses na araw ng Sabado na hindi ko siya nakita. Inaasahan ko kasi na may gagawin kami noong gabing yon dahil sa kanya ko din kinukuha ang perang napapadala kong allowance noon nila mama, lalo na kapag naubusan sila ng gamot. Yung last na usapan namin ay wala siyang nabanggit na wala kaming schedule noon ng Sabadong yon.
Ang huling text pa niya sa akin ay nami-miss daw niya ako at excited daw siya na magkasama sana kami. Naurat ako noon sa kakahantay sa kanya ng gabing yon, kaya tinext ko na lamang siya na matutulog na ako. Hanggang sa natapos ang araw ng linggo ay wala pa rin siyang paramdam sa akin. Nag-alala na ako noon sa kanya. Nagtanong-tanong pa ako sa mga kakilala kong kaibigan niya kung mayroon ba silang balita sa kanya. Pero wala din naman silang alam kung nasaan siya. Hanggang sa ikatlong araw ay dito ako nakatanggap ng text mula sa kanya. Sinabi niya sa akin na nagkaroon daw ng emergency sa kanyang pamilya kaya kinailangan daw niyang umuwi at hindi niya daw alam kung makakabalik pa daw siya o hindi. Baka nga daw mag-drop na daw siya sa school. Nagtaka ako noon sa natanggap kong message dahil nga lahat ng kwento sa akin ni Joshua tungkol sa kanyang pamilya ay hindi naman daw sila magkasundo ng kanyang ina at ama dahil hindi nila tanggap na bakla siya. Halos hindi na nga daw sila nagkakausap. Pagkatapos ng 3 linggo, mula noong hindi ko na siya nakausap ay may napansin ako sa basurahan sa likod namin. May malaki kasing basurahan doon na hinukay nila. Doon kami nagtatapon ng lahat ng kalat. Kaya naman ang mga iaso, pusa ay maabutan mo palaging nagkakalkal ng mga gamit dito. Paalis na ako pagkatapos kong ihagis ang basura sa hukay. Ay nakita ko ang isang aso na may kagat-kagat na damit. At pamilyar sa akin ang design ng damit na yon dahil sa bordang pulang rosas nito at ito ang paboritong isuot ni Joshua. Kinuha ko ang damit mula sa aso at napansin kong may mga mansa ng animoy dugo sa damit. Hinanap ko ang pinanggalingan ng aso at dito ay nakita ko ang isang maliit na sako. Binuksan ko ito at nakita ko pa ang kanyang sapatos at medyas. Punong-puno ito ng mansa ng dugo at nangangamoy bulok na ang mga ito. Nasuka ako noon sa masangsang na amoy mula dito at maya-maya pa ay naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Paglingon ko sa kanan ay nakita kong nakatayo doon si David at nakatitig siya sa damit na hawak ko. Dali-dali akong tumayo at sa kabilang daan ako naglakad papalayo kay David. May hinala akong mayroong masamang nangyari kay Joshua. Kaya naman tinawagan ko kaagad ang numero niya nang makabalik ako sa aming kwarto at nagriring ito. "Be, anong nangyari sa'yo?" Kinakabahan ako. Baka naman may nangyari saong masama na hindi mo lang sinasabi sa akin. Nakita ko ang mga damit mo sa basurahan. Ano iyon? Bakit tugon? Ito ang ilan sa mga text ko sa kanya. Hindi ako nakatulog sa gabing yon. Gustong-gusto ko hindi magpunta sa pulis para isumbong noon ang nangyari. Subalit natatakot ako hanggang sa mayroon akong natanggap na reply mula sa kanya. "Pasensya ka na, B. Kung hindi ko nasabi sa'yo magkita tayo mamaya." "Kakatok na lang ako kapag nasa labas na ako ng kwarto natin," reply niya. Halos 12 na ng gabi yon. "Teka, ano ba kasing nangyari?" "Saan ka ngayon?" reply ko kaagad sa kanya. "Basta sabihin ko na lang mamaya." Yan ang huling reply niya sa akin at hindi na ako mapakali. Kakahintay ko sa kanya ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako habang hawak ang cellphone ko sa aking dibdib at inabot na ako ng 9 ng umaga na gising. Nabasa ko na lang ang text niya kinabukasan na hindi ko daw siya pinagbuksan ng pinto kaya umalis na lang daw siya. Ikukwento na lang niya sa akin ang nangyari kapag may oras ulit siya makipagkita. Basta dahwag ko na lang daw munang ipagsasabi sa iba ang nakita ko sa basurahan dahil siya daw ang nagtapon noon doon. Halos buong araw kaming magka-text at lumabas ako saglit noon upang magluto ng aking pagkain sa kusina. Nang makita ko si David na sakto namang papalabas sa banyo, sa labas kasi ang kusina at sa harap noon ay ang mga kubeta at banyo. Napansin ko ang hawak niyang cellphone. May nakasabit na pink na heart pendant na mayroong maliit na pink na beer. Nakilala ko ito dahil ito ang Nokia phone na dekaypad ni Joshua. Nagtaka ako nang makitang hawak ito ni David kaya naisipan kong magtago at subukang tawagan ng cellphone at narinig kong nagring ito. Kinilabutan ako dahil si David pala ang katext ko at hindi si Joshua. Pinatay ko ang aking niluluto noon at hinarang ko siya sa pinto. "Bakit naso ang cellphone ni Joshua?" "Anong ginawa mo sa kanya?" sigaw ko habang tinututok ko sa kanya ang kutsilyo. Nilakasan ko ang sigaw ko kahit pa hindi ako sigurado kung may tao noon sa dorm dahil umuwi naman na ang mga kasama kong estudyante. Araw kasi yun ng linggo at kung meron mang naiwan sa dorm ay baka nagsimba na.
Doon ay nagkasuntukan kami ni David hanggang sa dinampot niya ang babasaging baso sa lamesa at pinukpok niya ito sa ulo ko na sanhi upang matumba ako at nawalan ako ng malay. Pagkagising ko ay nakatalina ang aking mga kamay at paa. Sa harap ko ay nakaupo si David at kumakain. Mabuti naman at gising ka na. Sakto. Nakaluto na ako ng pagkain. Huwag mo tatangkaing mag-iingay. Baka mapatay din kita kagaya ng ginawa ko sa kaibigan mo. Sobrang sarap ng karne na to, gusto mo. Banta niya sa akin, sa kanya ako sinubukang subuan ng kanyang pagkain. Pero tinanggihan ko ito. Ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Saan mo dinala si Joshua? Bakit mo ginagawa to? Tanong ko habang pinagmamasdan ko siyang parang baliw na pumipikit-pikit pa habang ninanamnam ang karneng kinakain niya. Sobrang sarap ng luto ko. Sabi niya at hindi niya sinasagot ang mga tanong ko. Maya-maya pa ay nagsalita ulit siya. Mahal na mahal mo siguro si Joshua. Magkasintahan ba kayo? Ikaw kasi ang tintext niya bago ko pa naagaw ang cellphone niya Sabi niya at saka siya tumawa. Anong ginawa mo sa kanya? Pakiusap. Pakawalan mo ako dito, sabi ko. Nakangiti lang siya na parang baliw at kinuha niya ang malaking gilingan niya ng karne ng baboy at kumuha siya ng karne sa ref. Pagkabukas niya dito ay nakita ko ang 2 ulo sa ref at mga karne ng tao na putol-putol at natakot ako sa nakita ko. Para bang naririnig ko na ang lakas ng tibok ng puso ko, sa harap ko ay giniling niya ang karne at sa kanya ito tinimplahan at nagsimula na namang magluto. Sobrang sarap ng kaibigan mo. Gusto mong tikman? Tanong niya sa akin at hindi na ako nakasagot noon. Tulala na lang ako at hindi na ako makagalaw. Tagaktak ang pawis ko at ramdam ko na rin ang sakit ng aking ulo dahil sa lakas ng pagkakapalo niya ng baso at tumutulo rin ang dugo mula dito kasama ng aking pawis. Maya-maya pa ay lumapit siya at may karne siyang hawak mula sa niluto niya at pinipilit niyang ipakain sa akin. Subukan mo lang. Magugustuhan mo to, umanga ka. Sabi niya at pinilit niyang ibukas ang bibig ko. Sa takot ko ay kumagat ako ng kaunti sa karne. Sabi ko sa'yo masarap yan Ang sikreto niya nalagyan mo lang ng kaunting asukal. Sabi niya at saka siyang umiti. Maya-maya pa ay tinanggal niya ang suot niyang apron, sa kanya isinabit ito sa kabinet at pagkabukas niya sa kabinet ay lumabas pa ang isang katawan ng isang patay na lalaki mula dito. Ay kawawang Alex na matay dahil sa aksidente. Sabi niya sa kanya isinarado ulit ang kabinet. Nagmamakaawa na ako sa kanya na tanggalin niya ang tali sa kamay ko. Para na akong mababaliw noon sa mga nakita ko. Ngayon nga na sinusulat ko ito ay kinikilabutan pa rin ako. Nanginginig na noon ang buong katawan ko at hindi ko na rin mapigilang umiyak. Hindi na ako mapakali. Pinipilit kong tanggalin ang tali sa kamay ko. Maya-maya pa, pagkatapos niyang magluto at kumain ay lumapit siya sa akin at bigla niya akong hinalikan. Nandidiri ako sa ginagawa niya kaya naman ay pinipilit kong iiwas ang mukha ko sa kanya. Ay napakaarte mo. Kung katitigil, papatayin kita. Bantan niya. Sa kanya idinikit ang kanyang tenga sa aking dibdib. Ang bilis ang tibok ng puso mo Sobrang sarap siguro niyan. Sabi niya na para bang nangasar. Impyerno ang naranasan ko nung gabing yon. Nararamdaman ko na ring nanghihina na ako at akala ko nga ay mamamatay na ako. Napahiga na ako sa sahig at nawalan na ako ng malay. Hanggang sa kinaumagahan ng Lunes ay maaga siyang nagayak upang pumasok at magturo sa school. Pakabait ka ha. Ikaw ang isusunod ko mamaya. Sabi niya at sa kanya ako, hinalikan sa noo at nilagyan niya ng harang ang aking bibig upang hindi ako makasigaw at saka siya umalis. Nakaramdam ako ng kaunting tuwa sa aking puso nang makaalis na siya. Saka ako nagsimulang itulak ang nakaharang sa aking bibig at halos 2 oras akong nagpakahirap na matanggal ito. Saktong naririnig kong may mga tao sa dorm. Nang natanggal ang harang sa bibig ko ay sumigaw na ako ng napakalakas mula sa loob. Halos sumakit na ang lalamunan ko sa kakasigaw. Para na akong mawawala ng pag-asa noong una dahil pakiramdam ko ay walang nakakarinig sa akin. Sinubukan kong gumapang kahit pa nakatali ang aking paa at kamay. Kahit na nanghihina ako ay sinubukan ko pa ring makalapit sa pintuan. Nang nasa pintuan na ako ay ginamit ko ang aking paa sa pagsipa. Wala na akong pakialam sa sakit na nararamdaman ko noon.
Isinasabay ko ang pagsigaw habang malakas kong sinisipa ang pinto. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng saya nang marinig kong may mga tao sa labas. Tulungan niyo ako. Tulong! Malakas kong sigaw. Teka! Sisirain namin yung pinto. Lumayo ka ng konti. Sabi ng isang lalaki sa labas. Nang kampante na akong ligtas na ako ay dito na ako napapikit at ramdam ko na lang na tinatanggal nila ang mga tali sa aking kamay at paa at binuhat nila ako. Pagkagising ko na lang noon ay nasa ospital na ako. Habang nasa ospital ako ay madaming suporta mula sa mga kaibigan ni Joshua ang tumulong sa akin. Pati na rin ang nanay at tatay ni Joshua. Malaki ang pagsisisi nila sa hindi nila pagtanggap sa pagkatao nito. Pero huli na ang lahat. Wala na si Joshua. Pagkatapos kong gumaling mula sa ospital ay nagpunta ako noon sa albularyo. Nagsagawa ito ng ritual at kinumpirma niya na aswang nga si David. May balat o marka ako na dahilan kaya daw ako lapitin ng aswang. Binigyan niya ako ng mga inumin panlaban daw dito at para layuan daw ako ng mga ito. Nakulong din si David noon at wala na akong nabalitaan pa sa kanya. Tinulungan din ako ng aming eskwelahan noon upang makapagtapos pa rin ako sa aking pag-aaral. Masasabi kong kontento na ako ngayon sa buhay na meron ako. Hindi ko na kailangang gumawa ng kalaswaan at kasalanan para mabuhay lang. Nabibigay ko na rin ang gamot ng aking kapatid at ama.